Dito po tayo ngayon sa Battalion Headquarters, Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Bale po yung pupuntahan natin ngayon is yung dating naging main battleground ng GI Magid Group under sa Nilong Paksyon. So dating terrorist spot, sa ngayon iniunti-unti natin siyang i-transition into tourist spot. So andito po tayo ngayon sa National Highway ng South Cotabato, going Cotabato City. Dito po, papuntang General Santos City. Sir, konting background mo na sir kung sino si Lieutenant. Ako nga po pala si First Lieutenant Michael Palomar Jordan, Battalion CMO Officer ng 38 IB. Commission ko po is OCC Class 51 Regalia, Class 2018. Ito po yung first unit ko yung 38 IB. Bale, na-deploy po kami dito last 2020 po ng March. So hanggang ngayon po, ito po talaga yung first assignment ko yung 38 IB. Ano yung station mo ngayon? Dito na rin po ako nag-platoon leader sa Bravo Company. Doon na rin po ako nag-EXO at saka nag-company commander. From Makima, yung area namin ng Bravo Company is yung Maitom. Tapos yung paglipat namin dito last August, yung sa August 2024, yung company ko, yung AO niya is yung Polomolok at Sope, which is yung doon po yung magnitude ng dating mga surrenderies natin, yung mga forward violent extremists natin. So pagdating namin dito sa Polomolok, kami po yung unang nag-handle sa kanila na yung transition period namin with PPSF Battalion. So doon po nag-start yung yung engagement namin sa mga FPs natin. Tsaka unti-unti naman nakita natin na yung mga kasama nila dati na hindi pa sumurrender nung time na yon is dahan-dahan na silang bumabalik loob sa pamahalaan. Sa tulong din po ng mga previous na nag-surrender. Lalong-lalo na sa tulong ni Brother Yasser Nilong. Ito mo ba sir? Sir, ano ang history na Torres from ano kayo, battleground o ngayon Torres Park na? Ano road natin po sir? Area na yan. Nung bago po kami dumating dito, isa po talaga yung Malyango sa kinakatakutan na area. Pero dahil nga po naging pugad po ng mga kapatid natin na hindi ko masabi na naligaw ng landas, kundi mga kapatid natin na may mga pinaglalaban na kailangan talagang may parating sa gobyerno. So yun po yung isa sa mga area talaga na napakagandang lugar po yung yung Malyango sa Barangay Lapo. Ano yung mga panadaanan natin sir while proceeding tayo sa destination natin, mga ganda na pinagmamalaki ng produkto? Yung area po talaga ng 38 IB is may 7 municipality at 1 city. Yung covered po namin is pong South Cotabato, except po yung municipality ng Tiboli, Lake Cebu at Tampakan. Nakita nyo po dito mostly sa AOR po ng 38 IB is andito po yung isa sa mga malalaking investors natin like nung Dolpo. Kung mapapansin nyo po, halos pinyahan po yung area natin. Pinyahan, may papaya, avocado. Ito po talaga yung isa sa mga source of income din po ng mga tao dito sa Cotabato. Kumusta naman yung ano yung focus ng 38 IB ngayon sir since medyo may katahimikan na sa lugar sir? Ngayon po, isa sa mga naging focus talaga namin is yung paano masustain talaga yung peace and order and development dito sa buong South Cotabato. So kung makita nyo, yung mga activities na kinakandak namin is more on peace engagement, community engagement, stakeholder engagement para po masustain natin yung peace and development sa mga community. Isa sa mga naging core focus po namin is yung pag-establish sa mga people's organization during sa conduct ng MCSSP namin. So may 10 barangays po kami na-identify dito sa buong South Cotabato
which is yung kinakandakan namin ng MCSSP. Isa na po doon yung Barangay Lapo, kung nasaan po yung Sitio Malyango, yung pupuntahan natin ngayong umaga. During your days, destination, ano yung mga challenges na as an officer na pagdating sa lugar na ito? Ito lalo-lalo na ito sa South. Actually kasi sir, hindi po talaga ako dito platoon leader. Doon po, yung area namin dati is Maasin, Tiamba, Maitom, and Palimbang. Yung company po namin, yung location niya, yung AO niya po, Maitom and Palimbang. So doon po talaga ako nag-ooperate dati. Doon, kumbaga, yung mga experience ko during platoon leader days is doon po talaga. Karamihan po nung kinakonfront namin doon is CTGs. So marami rin mga naging focus operation of time during your company commander. Yung company commander na po ako, continue pa rin naman yung mga focus military operations natin. Actually, during nung last 2023, na-declare po na yung guerrilla front po sa dismantled during that time. Parang yun na yung pinaka-last na ring timing. Doon sa area po ng Makima, yun na yung mga contribution namin doon na ma-dismantle yung guerrilla front po sa isa sa mga naunang guerrilla front sa FSMR. Sir, sa company commander, ano yung very proud of na sabihin nung anything accomplishment sa unit mo na? During my company commander days, isa na po yun, yung nakapag-contribute tayo sa dismantling ng guerrilla front Pusa. At saka, siyempre po, ang pinaka-accomplishment po talaga during those days is yung buo po talaga yung tropa namin. Kahit napakaraming challenges, napakaraming focus military operations, wala pong nangyaring masama sa mga tropa namin. So isa po talaga yun sa mga significant accomplishment during company commander's days po. Actually, nung ang peak talaga ng mga violent incidents dyan is from 2018 to 2020. So, yung time na yun, doon na po unti-unting bumababa yung mga nagbabalik loob, yung mga kapatid natin na sa DI Magid po. Dito po sa area namin, may mga battalion initiated activities po kami. Siyempre po, with the guidance of our Battalion Commander, Lieutenant Colonel Erwin Ipilongco, may mga kinakandak po kami na series of community dialogue na yung with the initiative po talaga to ng Battalion Commander namin. Yung mga partner for peace, kinakandak namin sa barangay, na yung kung saan yung mga involved dito is yung mga PIAGs po natin, religious leader, community leader, sitio leaders, saka yung mga local residents po ng barangay. So doon po, nakakaroon po tayo ng open dialogue, open forum, kung saan lahat po ng topic about peace and order is doon po ino-open. Lahat po ng concerns about peace and order and development, kung anong mga nagiging problema po sa isang barangay, ay doon po nila ino-open. So nagkakaroon po tayo ng platform for peace and order and development. So actually, yung kinakandak po namin yung activity na yun is quarterly po siya. Quarterly para ma-feel po ng barangay na andyan po yung Armed Forces of the Philippines. Kinukumusta po sila. Hindi po yung isang beses lang tayo pupunta doon. Isang beses lang sila kukumustahin. Kundi andun po talaga yung sustainment na tinatawag. So, yung Partner for Peace initiative po namin na kung tawagin po natin yung Local Peace Engagement Dialogue, quarterly po namin yan kinakandak. Okay, thank you, sir. So dito po yung papunta sa Barangay Lapo. So dadaanan po natin yung Barangay Sulit. So more or less nasa mga 3 to 4 kilometers galing sa National Highway. Sir, anong bundok na yan, sir? Yung makikita natin. So dito po sa Barangay Sulit. Ito bang yung dito? Ano? So dito po mapansin natin yung mga taniman ng tao. May mga mais, papaya. Majority po talaga ng product dito is pinya at papaya, which is yung
export quality po talaga. So sa po yan, sa Dole Philippines po na na plantation po. Rin po sa naging initiative ng batalyon is yung mag-conduct po ng community run for peace dito sa Barangay Lapu. Isa po sa mga core purpose po nun is ma-counter po yung stigma na nararamdaman ng ibang komunidad sa Barangay Lapu. Kasi po yung Barangay Lapu is yan po talaga yung isa sa mga naging center of conflict po during those days from 2018 to 2020. Dahil po, yan po talaga yung tinataguan nung pan natin, yung DI Magid po dati during those days. So dito po, nag-conduct po tayo ng Community Run for Peace last November 6 lang po dito sa Barangay Lapu. So nakita naman natin kung paano nagtulong-tulungan yung community, bawat stakeholders, para maipakita, ma-showcase natin yung gaano kaganda yung Barangay Lapu. Lalong-lalo na yung mga karatig barangay niya katulad ng Barangay Bentong, Barangay Coronadal Proper, Barangay Sumbakil, at saka Lumakil. Dito po maipakita natin sa ibang barangays na napakaganda po dito, at saka with regard sa peace and order is na po talaga, maganda na po yung peace and order sa area natin. So para makahikayat din po ng ibang mga investors. Kasi po, yung Barangay Bentong at Barangay Lapu, isa sa mga major crops nila dati is yung papaya at asparagus. So dahil po sa nangyaring mga conflict, may mga investors po na nag-back out during that time. So ngayon, pinapakita natin na ganito na po yung area, yung mga investors, pwede na po sila mag-invest ulit dito sa mga barangay na to. Of course, dahil po sa effort, of course, ng mga partners natin, ng Armed Forces of the Philippines, of course, yung local PNP natin, at saka syempre yung mga FBs natin, napakalaking tulong din po yung nagawa nila para may kayat din po yung ibang mga kasamaan nila na magbalik loob po sa gobyerno. So sa ngayon, sa marami ng mga FBs natin na bumabalik talaga sa pool. Sa ngayon po sir, meron po tayong 7 na FBs na for equip na po sila. So hinihintay na lang po natin yung schedule ng deradicalization tsaka ng reintegration po nila. Of course, sa pangunguna po ng PSWDO, ng ating Eclipse Secretariat na si Ma'am Sonia Bautista. So isa po talaga sila sa mga naging partners natin pagdating po sa peace and order dito po sa barangay natin, sa Barangay Lapu. So ito na po yung mismong barangay. Dito muna tayo sa detachment. Dito po tayo nag-conduct ng community run last November 6. Ito po sa area na to. So during those days, dati kasi wala pang patrol base dito. So last 2020, ngayong taon lang po, 2025, nakapagpatayo po tayo ng temporary patrol base. Ito po yun. Para ma-maintain po yung peace and order sa area. Ito yun, sir. Apo. Ito yun. Po to sa naging initiative ng batalyon na magtayo po nung patrol base dito para po sa natin sa ITDS, so yung Integrated Territorial Defense System, kung saan andito po yung mga left behind forces natin. Paano na yan ang bundok, sir? Ngayong umaga po kasama din po natin ang isa sa mga masigasig talaga na former violent extremist FB natin na si Brother Yasser Nilong. Isa rin po talaga siya sa nakatulong, hindi lang po sa unit, kundi sa buong community po kung paano nagbago yung mukha ng Barangay Lapu. So bro, ikaw na lang Magandang umaga po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Purok 2, Barangay Lapu, papunta po ng Maliango River po. Yung sinasabi po natin na terrorist spot, from terrorist spot to tourist spot na po ngayon. Ito pong dinadaanan natin papasok, ito po yung Farm to Market Road na binuksan po nung December 2023 sa tulong po ni Governor Tamayo, and then i-concrete na rin po ito by the next year.
sa tulong din po ng ating congressman Isidro Ed Lumayag. And then ito po ay initiative po ito ng 5th SF Battalion through the friendship of 5th SF Battalion and former violence extremists together with the provincial local government unit, Governor Rinaldo Tamayo. Tayo po ay pumapasok ngayon mula po sa provincial road is 2 kilometers mula doon sa provincial road. Ang madadaanan po natin dito itong mga papaya grower po kasi yung ating kuan dito, yung product natin dito papunta doon. Mayroong mga corn farming, mga coconut, mga fruits, meron ding mga avocado dito na plantation natin. Ito po yung kino-construct na farm to market road. Hopefully by the next year, 2026, ito po ay magko-concrete na po ito. Isa po ito sa mga naging demand natin sa government natin na magkaroon kami dito sa Barangay Lapu ng farm to market road na pang-public, hindi private. Ito po ay donated na po ito. Kamakailan po may mga sumubok na harangin itong farm to market road na ito. Subalit hindi po sila nagtagumpay sapagkat kasama na po natin yung government natin sa pagtatanggol na hindi ito maantala itong improvement ng Maliango River at itong farm to market road na ito na development ng provincial government natin, ibinigay sa atin ito. Ito po yung bundok na ito, natatanaw po natin yung bundok na yan. Yan po yung naging lugar namin noon, naging main camp namin noon ng mga former violence extremists. At yung, at the same time, yung bundok din po na yan ay public land po na area yan. Isa rin po yan sa naging dahilan ng conflict natin dito kasi may mga ilang tao na gustong angkinin yung lupain na na-inherit namin doon sa mga ninuno namin kasi kami ay belong kami sa indigenous people. Tiboli-Blaan po kami dito sa Barangay Lapu. Especially ako po, half-blooded po ako. Isa yan sa naging dahilan, yung bundok na yan, yung public land na yan, na magkagulo yung area dito sa amin, itong Barangay Lapu. Yung land conflict, politics, tayo po ay biktima rin po nung political struggle po. Kaya isa rin po yun sa naging dahilan kung bakit nagkagulo dito. Itong binabaybay natin na farm to market road, 2023 pa ito na open. Dati private yung dinadaanan doon sa kabila. Which is pagka harvest season po dito ng mga papaya namin kasi papaya growers po kami. Kusang linalagyan ng harang yung daanan para hindi makadaan yung harvested fruits namin na i-deliver sa Dole Philippines. Ganun katindi yung diskriminasyon at saka oppression na naranasan namin within that time. Kaya nung nakalabas ako, isa ito sa unang-una na hiningi ko kay Ma'am Sonia, then na-open niya kay Gov Tamayo. Then by 2023, ipina-open ito ni Gov Tamayo itong farm to market road na ito para sa amin, hindi lang sa amin na mga former violence extremists, kundi pati na rin sa mga tao na dumadaan dito, yung mga farmers natin na galing dyan sa bundok na yan. And then yung community rin na nagkaroon kami ng maginhawang daanan dito na wala ng pangamba na kahit na anong oras ay pwedeng harangin ng mga tao noon na hindi mag-donate ng area. Dito rin po pala yung opisina ng aming PO, yung People's Organization namin, na which is binubuo po ng former violence extremist lot. Ito po yung office namin. Kaya sana po sa lahat po na nanonood dito sa video natin ito, sana may balik yung tiwala ninyo sa amin dito sa Sitio Pulubi, Purukto, Barangay Lapu. Kasi yung stigma dati na naranasan natin, ngayon natutwist na po na yung area po namin ito ay nagiging tourist spot na po. From terrorist spot to tourist spot po, at patuloy po yung improvement niyan. Yung pupuntahan, makikita natin mamaya pagdating natin doon yung mismong river na ginawang swimming pool. Sa tulong po ng provincial government, sila po yung nagpa-develop noon. Yung mismong pool na yun, binigyan tayo ng 200 sacks galing kay Gov Tamayo through the initiative of Ma'am Sonia, the Head Secretariat of ICLIP. Kaya sa mga nanonood, nananawagan po ako na kami dito sa Sitio Pulubi, Barangay Lapu ay hindi totoo na magulo ang lugar namin. Kasi nakikita naman po natin ngayon, iba't ibang vloggers po yung pumupunta dito
yung mga bisita po, may mga galing pa Davao, Cotabato, bumibisita dito sa tourist spot natin. Patunay lamang po yan na yung ating peace and order dito ay patuloy po yung progreso at saka produktibo po yung ating bayang Barangay Lapu. Sana minsan madalaw nyo rin kami dito at nang matulungan nyo na rin kami na kayo mismo ang magpapatunay na itong lugar na ito ay peaceful po. Wala pong magulong nangyayari dito. Kundi yun po ay tanging haka-haka lamang o gawa-gawa lamang ng mga taong ayaw sa amin that time. Yung Maliango River na yan, isa yan sa pinagkukunan na ngayon ng livelihood ng aming mga kasama, yung mga former violent extremists na kasama ko. Sila yung naglilinis, nagmi-maintain ng Maliango River na yan. At yung mga naliligo na mga turista natin, nagbibigay sila kahit papaano ng donation. At yun naman yung nakakatulong sa kanila at idinidevelop namin yan sa Maliango River na yan. Maliban po doon sa bigay ng government natin, provincial government natin. Maraming salamat po dahil sa tulong po ng mga ganito pong pinopromote po itong aming area na dati kinakatakutan. Hindi basta-basta mapasukan. Ngayon po nakikita natin yung military kahit na hindi na po sila magdala ng baril, kampante po sila. Yung tiwala ay nandyan na po. Dahil po yun sa pakikipagtulungan naming mga former violence extremists sa government forces natin na magkaroon ng long-lasting peace dito sa Barangay Lapu, Kulumulok, South Cotabato. Parang yung People's Organization. Opo. Yung People's Organization namin, nabuo yan 2023. Bali ngayon, existing na po, tinutulungan ng mga line agencies, Mahintana, PSWDO, at saka iba't iba pang dumarating na pondo para sa pang-livelihood namin. Yung PO namin ngayon, nai-engage na sa maraming mga projects kasi may iba't ibang agencies na nag-i-encourage sa amin. Last week, yung DOST-12, binigyan din kami ng pondo para mas ma-enhance pa namin yung production namin ng bamboo armchair namin na i-deliver sa DepEd. Na dito na rin sa Sitio Kulube yung nagiging site namin. Ito po, parating na po tayo. Sa mga ilang minuto po, tayo tatawid po doon. Pati itong KM natin, sir. Tatawid tayo. Opo. Oo. Sir, dire sir. Dito sa dire. Opo, yan po sila mga tourist po yan. Nagpapasalamat din po kami sa kanila kasi sana rin po sila na nagpapatunay na itong area na ito, yung dating pinakamagulo dito sa South Cotabato ay ngayon ay dinadayo na po ng mga iba't ibang pinanggagalingan na turista. Tatawid po tayo ngayon kasi last time na pumunta kami dito together with the provincial government. Ito rin na KM, pinatawid namin doon para hindi na tayo mabasa sa Siloé River. Itong Siloé River po ay boundary po ito ng Kulumulok, South Cotabato at saka Tiboli, South Cotabato. Hindi lang nung time namin na mga anak nung mga tatay namin yung kaguluhan dito ng pagdepensa namin dito. 1960s pa, magulo na yung area na ito, itong Sitio Maliango na ito. Actually, nandito po yung community dati ng mga Blaan Brothers natin na dito po sila umuwi noon. Nandito po yung community nila. Pero dahil tinatakot sila noon para maangkin itong lupain na ito, yun yung naging dahilan para iiwan nila yung area na ito. Ngayon, unti-unti na nalalaman ng lahat, lalong-lalo na yung government natin na may mga ganun palang nangyari dito. At saka isa rin yun sa mga naging dahilan ng kaguluhan dito, yung pagdepensa namin dito sa mga na-inherit namin na lupain, doon sa mga ninuno pa namin na mga IPs. Kasi ito is, ang native inheritance dito ay mga Tiboli at saka Blaan. At saka ako po ay belong po ako doon sa kanila kasi half-blooded po ako, half Maguindanaon, then half Tiboli Blaan po ako. Kaya isa ito sa mga naging dahilan upang kami ay pumasok sa loob dahil isa ito sa naging dahilan ng diskriminasyon at ng oppression sa amin, itong land conflict na ito. But ngayon, dati nakuha nila yung simpatiya ng government natin, kaya hinahabol kami dito na parang mga dayuhan sa sariling lupa namin. Pero ngayon, at least sa pag-surrender namin, na-explain ko sa government, sa PNP, sa military,
na itong lugar na ito ay may itinatago pala itong nakaraan, masamang nakaraan. Kaya isa ito sa mga pinagtanggol namin noon. Yun lang muna sa ngayon, sir. Apo, sige. Kunting ano lang. Okay, so ngayon dito tayo sa kuwan. Larga. Sige, sir. Dito lang, sir. Ikaw, sir. So ngayon, nandito po tayo sa Silbay River. Yung kabila po nito, isan doon po yung Malyango River. Kung saan po yung pinakaliguan, bro. Opo, No? opo, yung pinakaliguan. Opo. So makita naman po natin na hindi pa po masyadong improve yung area. So ito po yung isa sa mga source of income ng ating mga kapatid na FBIs. Aside po dun sa mga na nakukuha po nilang tulong sa gobyerno, ito po talaga yung main source of income nila. Opo. Yung kwan po dito, yung mga income po dito sa kwan nila, dito sa resort nila o yung Malyango Resort. Makita naman po natin, nandiyan po yung mga cottages. So kailangan po talaga ma-repair ng mga cottages natin. Opo, yan lang. Continuous po yung development natin yan, sir. Pagre-raise natin ng fund yan. Tatawid po tayo. Babasa. Ito. Opo, mas maganda yun pag nandun na tayo. Grabe ka-active yung sir, yung baka ng FBI. Isa yan sa mga... Ito po, isa po to sa mga ano, isa po to sa mga isa po to sa mga Saka kundalan. boss, okay na yun. Huwag ka na mag- Opo, ito pong baka na ito na humahabol sa atin, siguro kilalang kilala niya kasi galing sa government yan eh. Isa yan sa mga livelihood project po na binigay ng PLGU sa amin. Yung mga baka na yan, medyo hindi kasi nakakakita ng mga... Medyo Opo. nangahabol lang na kayo po. Nangahabol ng konti. Tatawid po tayo sa kabila.